dugo sa baso. Nagulat ang mga naroon. Iba't iba ang opinyon. Nababaliw na daw si Tango dahil wala namang taglay na lason ang dugo niya. Meron ding ibang nagsasabi na sa dami ng ininom na lason ni Tango, siguradong may kalalagyan si Tata Merting. Sinasabi ko na nga ba? Talagang hindi ka normal. Pwes, ito ang sa akin. Lalong hindi mapakali ang mga taong naroon dahil ang nilapag ni Tata Merting, isang baso ng tubig. Kung lahat ay nagulat, si Tango naman ay kitang-kita ang takot sa muka. Ano? Natatakot ka na ba? Tubig lang naman ang nilagay ko sa harapan mo. Bakit hindi mo mainom? Ikaw ang mauna dahil ikaw ang sumusubok sa akin. Patunayan mo na karapat-dapat ka sa duelo. Ha? Baliw ka ba? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, ulo po. Nasaan ang tapag mo kanina? Ilabas mo. Lahat tutunggain mo, hindi ba? Bakit hindi mo gawin ngayon? Halika, sabay tayong uminom. Ang dugo mo at ang tubig ko sabay nating inumin. Patuloy na naguguluhan ang mga tao. Alam nila, malaki ang potensyal na mataas na uri ng lason ang dugo ni Tango. Pero ang ipinagtataka ng lahat, kung bakit ayaw nitong uminom ng tubig. Kaya naman maraming nagalit sa kanya. Ano na, Tango? Inumin mo na, puro ka palusot kaninang yabang mo. Sige na, mag-inuman na kayo. Tignan natin kung sinong tatagal sa inyo. Nakakatawa yan. Pareho kayong wala sa katinoan. Yung isa dugo, yung isa naman tubig. Mga baliw. Ano? Halika na. Mag-inuman na tayo. Hindi mo ako madadala sa pananakot mo, tanda. At hindi mo ako mapapahiya sa lahat na nandito. Yan ang napapala ng mayayabang. Gustong makipagsabayan sa matataas na uri, pero hindi naman pala kaya. Sinasayang yung oras ko. Mahihina. Laking gulat ni Tango. Lahat ng naroon masama ang titig sa kanya. Yung iba, naglabas na ng itak. At yung iba naman, nagkarga ng mataas na uri ng orasyon. Lahat ng naroon nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Tango, gusto siyang patayin at pahirapan. Anong ginagawa niyo? Lumayo kayo sa akin. Ako ang nanalo. Ako ang kampiyon. Walang lason na gawa ng tao ang makakapatay sa akin. Tama ka! Kasi hindi ka naman tao! Pinaikot mo kami! Tikbalang! Basagang sa bulag mo sa ginamit kong banal na tubig, tikbalang. Kung akala mo mamamatay ka sa nainom mo, nagkakamali ka. Masyadong madaling kamatayan sa'yo ang lasunin ka. Hinihigop mo ang lahat ng lakas ng mga tao dito sa lugar. Mula sa alak o laso na gawa nila. Lahat ng basbas, konsekra, ritual ng mga antingero, mambabarang, manlalason, ermitanyo.
Kinukuha mo ang lahat para sa iyong sariling lakas. Kaya hindi ka namamatay sa iniinom mo. Dahil nagbibigay pa ito ng karagdagang lakas sa iyo. Pues ngayon, ito na ang katapusan mo. Sa kamay ng mga pinagdakawan mo, doon ka din mamamatay. Karumal-dumal na eksena ang naganap matapos magsalita ni Tata Martin. Hindi maipintang kamatayan ang tinanggap ni Tango. Hintayong na kamatayan. Pira-piraso ang buong katawan. Ang iba ay kumuha pa ng kanyang parte upang gawing panghalong sangkap sa gagawin nilang alak o lason. Sa kasamaang palad, namatay din si Tata Martin matapos ang kaganapan. Tunay na malakas na lason ang tubo ni Tango dahil ito ay mula sa iba't ibang tao na merong mataas na kakayahan sa paggawa ng lason. Kaya kinuha din ito ng may mga karunungan dahil ang parte ni Tango mataas na uri ng lason. Pero matapos ng kaganapang yan, tuluyan ang nabura ang baryo malalakas na tanggero. Nagmistulang kwento na lang din ang mesa ng bagsalak. Wala na muling nagpunta sa lugar at hindi na muling naulit pa ang subukan. At dito din naunawaan ng mga taong naroon ang reaksyon ni Tata Martin. Dahil sa huling sandali ng kanyang buhay, buong buo ang ngiti ng matanda sa pagharap sa kamatayan. Natila ba nagawa niya ang pinakamisyon sa buhay, ang mamulat ang mga may karunungan at tuluyang wakasan ang kamatayan sa subukan na napupunta lamang sa paghigop ng kapangyarihan. Tuluyang nawala ang bagsalak sa ginawang sakripisyo ni Tata Martin. Kayo ba mga kabayan, handa ba kayong ialay ang buhay ninyo upang mailigtas at mamulat